natin yung reaction ni Senator Lacson. Pasahin natin Tama naman. Whoever was SP noon, ganun din ang gastos. Okay? Anong gastos? Pero, output ang pinag-uusapan dito, Senator Alan. Kasi di ba, akala ko ba 23 days? Pero di ba, wala siyang binanggit patungkol sa pag-boycott nila. Kung magkano ang nasaya natin na doon. Wala. Sabi nga, tuloy ni Senator Ting. Pero output ang pinag-uusapan. Trabaho sa pera. Kung gumastos ka man, na, anong output? Anong magiging result? Meron ba? Di ba? Trabaho sa tenade. Hindi boycott. Magpasa ng batas. Hindi mag-livestream sa Facebook. Yan ang nangyari. Di ba? Nag-livestream sa Facebook. Nagpapa-interview. Conference. At kung ayaw tumulong, huwag na lang manggulo. Kaya nga sayang ang pera kasi zero output. Ayun lang pala. Diba? So yun, sayang ang pera. Pero ito mga kli, sabi nga nila mukhang desperado na si Senator Alan. Tingnan natin ha. Tingnan mo yung kwento niya mga kli. Tingnan mo na naman yung kwento niya. At gusto niyong palitan ang Senate President kasi gusto niyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto niyo, grupo niyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us. O di ba? Siya yung nagbibintang, pero parang sila yung may plano. Mama, nakita naman natin dito kung paano umasta sa first impeachment. Diba? So, di ba mga kakilya? Sino ba yung unang may motibo? As in, di ba? Bakit yung mga papel po dahil senator ba ito dyan? Di ba? Nagbulabog ito yung senator ba ito? Nagtatago ng asalungga, binulabog mo para mapalitan. Hindi din ako. Oh, the impeachment. Di ba mga kakilya? Kasi, kung alam mo naman na may number kayo, ito lang sa akin mga kakilya, kung alam mo naman may number kayo, di mo naman kailangan magpalitan liderato kasi manandaan pa rin kayo sa impeachment. Parang case ka, ibibisa na kahit may ebidensya laban sa kanya. Gagapiin niya pa rin, papatalunin niya pa rin eh. Di na katulad na nangyari sa first impeachment. Ano ba nangyari sa first impeachment? Huwag natin kalimutan. O sino ba Senate President? Senate President ba si Alan Cayetano? Hindi naman na. Oh. Pero nagawa nila na hindi matuloy. Technically nila. Kaya yun yung tingin ko na gagawin nila. Technically nila. Pero yun yung ayaw niya. Ayaw niya, may tingin ko lang ayaw niya may mabuksang ebidensya laban kay Bibisa na. Tingin ko lang. Tuloy. Sige. Ito sagot niya. Sige, tuloy. From the start, di ba? Nung February pa, nung ipwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, alam mo kung magbintang siya, nag-cover up daw mga kapit. Pero tandaan natin, di ba, iniimbita. Diba? Iniimbita to. Yung Maleta Boys. Senator Erwin. Di ba kinakatok yung pintuan ni Senator Robin Padilla? Ay, official na po interview. Hindi sila sumasihin para madali sila. Di ba? Tapos sabihin nila may cover up. Paano magkakaroon ng cover up? Yung mga maliit na boys na pinagmamalaki nyo, kahit walang ebidensya, pinagmamalaki nyo, iniimbita. So, wag tayo, ito yan, wag tayo maglokohan. Ayaw niyong papuntahin, di ba? Hindi kayo pumigil. Tingnan natin, pakita ko sa inyo. Ayan to. Sino ayaw? Alam Peter Cayetano wants 18 ex-Marines versus attending a Chilean block probe. Yung sino nag-block? Yan
Senator Ana Cayetano has warned the 18 alleged former Marines against attending the flood control scandal probe being conducted by the faction of the Blue Ribbon Committee led by Senator Sharon Gatchalian on Monday, June 8, saying the hearing is not authorized. Ikaw, ano ba yung ito? Cayetano issued a statement in response to Attorney Revito, legal counsel of the 18 individuals who were also invited to the hearing Monday. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for June 8, 2026 was not authorized by this office by Senator Pia S. Cayetano and as committee chairperson or by Senator Rodolfo Argueta as subcommittee chairman. Sino ang hindi nagkapunta? So wala kino-cover up dito mga kaklit. Yan yung maniwanag. Wala kino-cover up dito. Ikaw ang ayaw magpapunta. Ikaw ang ayaw magpapunta sa 18 Manila Boys para madinig ng taong bayan nyo sa hearing. Di ba? So ngayon, iba ang ginagawa niyang kwento. Sige, tuloy tayo. Saan na yan? Number one, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, Hindi nyo na ba napapansin? Mga kaklir? Hindi nyo napapansin? Ang style ni Senator Alan, gibain yung mga taong mag-hearing sa impeachment trial. To the point na meron tayong issue ng flood control pero hindi mo pinaimbestigahan. Kaya daw, parang ang dating is, impeachment trial ito, pero bakit hindi ko cover up yung flood control mess? Sino man dapat mag-prevent ng hearing ng flood control mess? Bakit Pangulo nga nag-uutos dyan? Pero, may ganito ko nga kilala mga klini. Kaya pala siya napag-initan. Reporter. Kaya siya napag-initan kasi nga walang basihan yung kanyang mga reports. Tapos itatanong doon sa i-interview niya. Pangalawa, kapag umiinit daw yung usapin doon sa ini-interview ng congressman about the impeachment, sisingit daw itong reporter na to at isisingit yun tungkol sa flood control. Diba, pag nakita doon na sisira kasi BP Sara sa mga sagot, isisingit daw yun tungkol sa isang flood control na out of the blue. Paano yun? Disisado ka na kayo. Diba? So, maliwanag yan mga kaklit. Sige, tuloy tayo. message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong karir. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipinas. Hindi ka naintigan, di ba? Marintesan na dating. Sige, tuloy. Pilipino yun kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni Dishonorable discharge na yung iba eh. Di ba? former congressman and head of the appropriations committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman. Di ba? Mainit yung tungkol sa impeachment, hindi niya binabanggit to. Hindi niya napapansin. Nagkomento ba siya about Bibi Sara? Pakinggan. Meron ba? Meron ba siya ever, kahit ano man, patungkol kay Bibi Sara? Bisa nga, baka naman kasi ako yung nagkakamit, hindi ko siya nadidig. Pero talaga dito, ang paninira niya tungkol sa flood control list, wala namang matibay na ebidensya. Sabi ko nga, kung may alam ka na, tumbukin mo na, tapos pain mo na sa kaso, pain mo na yung kaso. Hindi po kayo na innuendos, pasaring. Gusto na ebidensya. Di ba? Sabi ni Day Garcia, parang baliw na si Mayo Tano, everyday na lang may life saving. Hindi sa kapala, hindi siya makamove on. Kumapit kasi ng todo sa posisyon. Diba? Kumapit agad ng todo sa posisyon. Kaya yan. Sige, tuloy tayo. Puro flood control, never siya nabanggit ng impeachment. Senador, at
mga sekretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala? Na may hearing na fair at pakinggan. Pero Kaya nga. Di ba pinapatawa? Sino ba yung fair? Yung kampo nyo? Na ginaguide nyo, kinukoach nyo yung witness? Di ba? Yun ba yung fair? Tanda natin ang kaya. Inimbita. Inimbita to ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Erwin. Hindi sila pinagbusalan. Pero ang dating kasi kay Senator Alan, parang binubusalan itong 18 Maleta Boys. Pinapupunta nga, di ba? Pinapupunta ng Ombudsman, pinapupunta ng DOJ. Parang may kwento. Di ba? in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat, nadadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. Yun pala yung sama ng loob niya. Kasi, in-expect niya talaga na walang bibitaw. At dahil walang bibitaw, in-expect niya na magtatagal siya bilang Senate President at siya ang mag-preside sa impeachment trial. Mga ka-client. Kasi malaking bagay pag ikaw ay di ba? Para si Senator one possibility. Mga yung taong may-preside. So yan ang gusto niya mangyari. Kaya masama loob niya. Hindi siya mag-preside. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate, para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much. Alam namin na kaya nga nagpapaimbestiga ang Pangulo, di ba? Kaya nga tanong natin, nung panahon ba ni dating Pangulo Duterte, nagpaimbestiga ka? Yung pagnanakaw ni dating Pangulo Duterte, pinaimbestigahan mo ba? Yung ghost projects ng 2020, pinaimbestigahan mo ba? At least, di ba? Sabi mo, hindi ako parte ng senador eh. Pero miyembro ko ng House. Di ba? Miyembro ko ng House eh. Meron ka bang inimbestigahan? Ngayon, lakas na loob magsalita tungkol sa korupsyon. Si Pangulong Marcos Jr. dito ang pumuna at nagpa-imbestiga na ganito kalawak. Tapos ngayon, ipapahid niyo sa kanila. Paano makaligtas yung impeachment? Ang haba ng sinabi niya, ilang minuto na ito mga kids. Wala pa ako nagdidinig tungkol sa impeachment ha. Much of your time today. Na- I don't want to eat. Na gusto niya pa-imbestiga si Bibi Sara. Gusto niya makita yung pagkakaroon sa Bibi Sara ha. Wala. Answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, Wala naman tayo dito mga clear. kain ang inisip mo, o ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may naglilip din, di ba? So, ang concern niya, meron bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, kahit ano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss. O, di ba? Iba yung gusto niya ipakita sa tao. May issue about sa pagkain. Matagal na yung issue. Di ba? Kaya nga nandiyan yung DSWD sa kayong Pangulo. Di ba? Ang dami-dami. May kitchen something. Ano yung proyekto ng DSWD about kitchen hot meals? Ba? Something like that. May tawid gutom. May walang gutom project. Ano ba Senator Alan Cayetano? Mainit yung impeachment. Pero pilit nila
napansin yun? Kasi mga kaklit, ang flood control projects, iniimbestigahan na yan ng ombudsman sa kanang DOJ. Hello? Pero pilit nila sinasalpak para tabunan yung impeachment. Style. Senator Alan, hindi namin kayo natitinig pa tungkol sa impeachment trial. Di ba? Ang nadinig lang namin, ayaw mo na sila yung mamuno dahil sinasabi mo, meron silang direksyon. Meron silang ibang gustong direksyon na yung ayaw mo yun. Di ba? Kaya frustrated ka na hindi ko yung mag-present sa impeachment. Di ba? Mga kaklit. So, yun yung basa ko sa kanya. Oh. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Kaya, babaluktutin na naman ng iba. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Pundasyon. What? Root. Parang kay Pangulo ko rin una na diligan nation building. Diba dapat daw ang leader, meron siyang vision. Kasi ang kailangan dito, nation building. Diba? Pagpapaimbestiga sa flood control mess, Pangulo Marcos Jr. yan siya nagpapaimbestiga. Dapat nation building. Although wala namang intellectual property rights doon. Diba? Parang, hindi mo naman naisip yan. Si dating Pangulo Duterte yung presidente. Diba? So kanina pa, wala akong nababanggit tungkol sa anumang negatibo papunta kay BP Sara. Diba? Kanina pa ako nakikinig